Nang malaman ng balak ng asawa at kabit na nakawin ang kanyang kayamanan, ngumiti lang si Amara at ginamit ang 100 milyon para bitagin ang lalaki sa Singapore hanggang sa maubos ang pera nito. Tinapon niya ang imahe ng mahinang asawa at ginawang matalim na sandata ang sakit para bawiin ang kanyang dangal. Ngayong wala na siyang itinira, pipiliin ba ng taksil na asawa ang wakasan ng buhay o luluhod para mamalimos sa asawang binaliwala niya? Ang salamin ng champagne glass sa kanyang mga daliri ay sumasalamin sa maliliit na ilaw ng kandila sa kanilang lamesa. Para kay Amara Alcantara, ang gabing ito ay perpekto. Ang hangin ay amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak. Ang himig ng isang violin ay marahang lumulutang sa loob ng pribadong silid ng pinakasikat na restaurant sa Makati. Ito ang kanilang ika-5 anibersaryo. 5 taon. To 5 wonderful years. Mahal. Malambing na sabi ni Ramon, ang kanyang asawa. Itinaas nito ang sariling kupita. Ang mga mata nito'y kumikinang sa paraang laging nagpapatunaw sa puso ni Amara. And to 50 more. Ngumiti si Amara, isang ngangiting abot sa kanyang mga mata. To 50 more. Sagot niya, at marahan nilang pinag-umpog ang kanilang mga kopita. Ang tunog niyon ay tila isang pangako, si Ramon del Rosario, ang lalaking dumating sa buhay niya noong panahong pakiramdam niya ay gumuho na ang lahat. Isang lalaking may simpleng pinagmulan, ngunit may pangarap na kasing taas ng mga gusali sa paligid nila. Minahal niya ito ng buong puso, laban sa pagtutol ng ilan sa kanyang pamilya na ngayoy mga pumanaw na. Para sa kanya, si Ramon ang kanyang mundo. May sorpresa ako sa'yo, sabi ni Amara habang inilalapag ang kanyang kopita. Naiwan ko lang sa kotse. Sandali lang, babalikan ko. Ako na, mahal. Baka mapagod ka pa. Alok ni Ramon, laging ang maasikasong asawa. Hindi, okay lang. I want to get it myself. Kindatan niya ito bago marahang tumayo. Bawat hakbang niya palayo sa lamesa ay magaan. Ang kanyang sutlang bestida ay humahaplos sa kanyang balat. At ang pakiramdam niya ay siya na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Paglabas niya ng restaurant, ang tahimik na gabi ng Forbes Park ang sumalubong sa kanya. Lumakad siya patungo sa parking lot kung saan nakaparada ang kanilang sasakyan. Habang papalapit, nakita niyang nakabukas ang ilaw sa loob. Naroon si Ramon sa driver's seat, may kausap sa telepono. Siguro'y may tinatawagan lang para sa isa pang sorpresa, naisip ni Amara, at isang kilig ang muling gumapang sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit, ayaw itong gulatin. Ngunit habang nasa likuran na siya ng sasakyan, narinig niya ang boses ni Ramon. Hindi ito ang boses na puno ng pagmamahal na narinig niya kanina lang. Ito ay may halong pagkainip at pananabik para sa iba. Oo na, malapit na, mahal. Konting tiis na lang, sabi ni Ramon sa kausap. Sumusunod naman siya sa lahat ng gusto ko. Akala niya, may sorpresa pa ako sa kanya. Narinig ni Amara ang isang mahinang tawa. Mula sa kabilang linya, isang tawang pambabae. Napatigil si Amara. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Ganoon talaga. Madaling mauto. Pagpapatuloy ni Ramon. At ang bawat salita ay tila isang punyal na sumasaksak sa dibdib ni Amara. Kapag nakuha ko na ang authorization para sa 100 million, aalis na tayo. Tayong dalawa lang. 100 million? Iyon ang perang sinabi niyang ilalabas niya para sa sorpresang investment nila. Isang pain. Isang pain na hindi niya akalaing kakagatin nito ng ganito kabilis. Miss na kita, Katrina. Oo, ikaw lang naman talaga. Siya? Hayaan mo na yon. Konting tiis na lang, mahal. Malapit na nating makuha ang lahat sa matandang yan. Matanda. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Amara. Tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang 5 taong panaginip.
Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang hanging malamig ay tila naging yelo na bumalot sa kanyang buong katawan. Ang regalo para kay Ramon, isang mamahaling relo na may nakaukit na habang buhay, ay nasa kanyang kamay. At ngayon ay parang napakabigat, napakawalang kwenta. Nakita niyang ibinaba na ni Ramon ang telepono. Mabilis na umayos ito ng upo at pinatay ang ilaw sa loob. Hindi siya napansin. Parang robot na naglakad si Amara pabalik sa entrance ng restaurant, dumaan sa isang madilim na pasilyo patungo sa banyo. Ang mga tuhod niya ay nanginginig. Ang mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Pumasok siya sa banyo at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang puno ng luhang nagbabadyang tumulo. Ang masayang babae kanina ay wala na. Ang natira ay isang estrangherong may basag na puso. Isang butil ng luha ang pumatak, sinundan ng isa pa. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niyang dumaloy ang sakit, ang pait, ang katotohanan. 5 taon ng kasinungalingan. 5 taon ng pag-ibig na siya lang pala ang nag-iisang nagbibigay. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Inayos niya ang kanyang lipstick. Tiningnan niyang muli ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang sakit ay naroon pa rin. Humihiwa sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, may ibang umuusbong. Isang bagay na malamig. Isang bagay na matigas. Isang bagay na mapanganib. Galit. Bumalik siya sa kanilang lamesa. Nakangiti si Ramon pagkakita sa kanya. Ang nangiting dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ngayon nagbibigay sa kanya ng matinding pagkasuklam. "Oh, you're back. Nasaan na ang sorpresa ko?" Tanong nito, walang kamalay-malay. Itinago ni Amara ang regalo sa likod niya. "Mamaya na," sabi niya. Pilit nang ngumiti. "Let's finish our wine first." Naupo siya, kinuha ang kanyang kopita, at ininom ang natitirang laman nito sa isang lagok. Ang pait ng alak ay walang-wala, kumpara sa pait na kanyang nararamdaman. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad sila palabas, inakbayan siya ni Ramon. Ang haplos na dati kanyang kanlungan ay ngayoy parang kamandag ng ahas. "Happy anniversary, mahal ko," bulong nito sa kanyang tainga. Humarap si Amara dito. Tinitigan niya ang mga mata ng lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Hinaplos niya ang pisngi nito at pagkatapos mara niya itong hinalikan sa labi. Isang halik na malamig, isang halik na walang pag-ibig, isang halik na puno ng kahulugan na tanging siya lang ang nakakaalam. Ito na ang huling halik. Ang huling halik ng pagkakanulo. Pumasok sila sa sasakyan at umuwi sa kanilang mansyon sa katahimikan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Ramon sa kanilang kama, si Amara ay nagtungo sa banyo. Tumingin siyang muli sa salamin. Ang mga luha ay tuyo na. Ang natira na lamang ay isang determinasyon na kasing tigas ng diamante. Hindi siya iiyak, hindi siya magmamakaawa, hindi siya magtatanong kung bakit. Ang laro ay nagsimula na pala nang hindi niya alam. Ngayong alam na niya, sisiguraduhin niyang siya ang magtatapos nito. Tinitigan niya ang sariling mga mata sa salamin at sa kanyang isipan, isang pangako ang binitiwan niya sa babaeng kanyang nakikita. "Tapusin natin ang larong ito, Ramon." Bulong niya sa sarili, ang boses ay puno ng yelo. "Sa aking paraan." Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Alcantara ay nakakabingi. Bawat sulok ay binabalot ng dilim, maliban sa sinag ng buwan na tumatagos sa matataas na bintana, gumuguhit ng mga anino sa malamig na marmol na sahig. Para kay Amara, ang katahimikang ito ay isang pasakit. Ito ang katahimikang nagbibigay buhay sa mga multo ng katotohanan, sa mga salitang paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. "Konting tiis na lang, mahal. Malapit na nating makuha ang lahat
Sa matandang yan, matanda. Ganoon na lamang pala ang tingin sa kanya ng lalaking katabi niya ngayon sa kama. Ang lalaking mahimbing na natutulog, na tila ba walang anumang bigat na dinadala. Pinagmasdan ni Amara ang mukha ni Ramon sa dilim. Ang maamo nitong mukha, ang payapang paghinga, kasinungalingan. Lahat ay isang perpektong pagbabalat kayo. Hindi na niya kaya. Marahan siyang bumangon mula sa kama. Bawat galaw ay maingat upang hindi ito magising. Suot ang kanyang sedang roba. Lumabas siya ng kanilang silid. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang paglalakbay sa mga guho ng kanyang buhay. Napahinto siya sa tapat ng isang malaking larawan na nakasabit sa pader. Ang kanilang wedding portrait. Naroon sila, nakangiti. Siya, suot ang puting trahe de boda. Kumikinang ang mga mata sa purong kaligayahan. Si Ramon, yakap siya. Ang mga mata ay nangungusap ng mga pangakong ngayon ay alam na niyang pawang kasinungalingan lamang. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang salamin sa tapat ng mukha ni Ramon. Malamig. Kasing lamig ng puso nito, kasing lamig ng nararamdaman niya ngayon. Nagpatuloy siya sa paglalakad, walang tiyak na patutunguhan, hanggang sa marating niya ang dulo ng pasilyo sa may servants' quarters. Huminto siya sa tapat ng isang pinto. Isang simpleng pinto na gawa sa kahoy, walang anumang palamuti. Ngunit sa likod ng pintong iyon ay naroon ang nag-iisang tao sa buong mundo na mapagkakatiwalaan niya ng walang pag-aalinlangan. Nag-atubili siya. Paano niya sasabihin? Paano niya uumpisahan? Ang sabihing ang perpekto niyang asawa ay isang ahas, na ang masaya nilang pagsasama ay isang malaking teatro. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na niya kayang sarilinin. Huminga siya ng malalim at kumatok ng 3 beses. Mahina, ngunit sapat na para marinig sa katahimikan ng gabi. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto. Si Lourdes Reyes, ang kanilang mayordoma, ay bumungad sa kanya. Suot ang kanyang pantulog at may bahid ng pag-aalala sa muka nang makita kung sino ang nasa labas. Sa loob ng mahigit 40 taon, si Lourdes na ang nagsilbing pangalawang ina ni Amara, ang tagapag-alaga niya mula pagkabata. Senyora Amara, may problema po ba? Mahinang tanong ni Lourdes. Hindi nakasagot si Amara. Sa pagkakita niya sa pamilyar at mapagkalingang mukha ni Lourdes, ang lahat ng pader na kanyang itinaas, ang lahat ng tapang na kanyang ipinilit sa sarili, ay gumuho. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Niyakap niya ang matanda at doon humagulgol na parang isang batang nawawala. Walang tanong-tanong na inalalayan ni Lourdes si Amara papasok sa kanyang silid. Pinaupo niya ito sa isang maliit na silya, isinara ang pinto, at binigyan ng isang basong tubig. Anak, ano ang nangyari? Puno ng pag-aalalang tanong ni Lourdes, hinahaplos ang likod ni Amara. Sa pagitan ng mga hikbi, isinalaysay ni Amara ang lahat. Ang narinig niyang pag-uusap sa telepono, ang pangalang Katrina, ang planong 100 million, ang bawat masakit na salita. Habang nagsasalita siya, ang mukha ni Lourdes ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting nag-aapoy sa galit na hindi para sa kanya, kundi para kay Amara. Nang matapos si Amara, isang mabigat na katahimikan ang namayani. Inaasahan ni Amara ang gulat, ang awa. Ngunit hindi iyon ang nakita niya kay Lourdes. Ang nakita niya ay isang matatag na pag-unawa. Matagal ko nang nararamdaman, mahinang sabi ni Lourdes. Ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ko lang masabi sa iyo dahil ayokong bigyan ka ng sakit ng ulo ng walang sapat na katibayan. Natigilan si Amara. Ano pong ibig niyong sabihin? Tumayo si Lourdes at lumapit sa isang lumang aparador. May kinuha itong susi mula sa kanyang leeg at binuksan ng isang maliit at nakatagong drawer sa ilalim. Mula roon, kumuha ito ng isang maliit na itim na kwaderno at isang puting panyo. Inilatag niya ito sa maliit na lamesa sa harap ni Amara.
May mga gabing ginagabi siya ng uwi. Sinasabing may meeting. Ngunit naamoy ko ang pabango ng babae sa kanyang damit. Paliwanag ni Lourdes. Binuklat niya ang kwaderno. Nakasulat doon ang mga petsa, oras at mga lugar na hindi maipaliwanag ni Ramon. Sinusulat ko para kung sakali. Pagkatapos, maingat niyang binuksan ang panyo. Sa loob nito ay isang pilak na cufflink. Isang eleganteng cufflink na may nakaukit na mga inisyal. Hindi iyon pag-aari ni Ramon. Ang mga inisyal ay malinaw na malinaw. K. S. Katrina Sandoval. Nalaglag iyan sa ilalim ng upuan ng kotse niya isang buwan na ang nakalipas, sabi ni Lourdes. Alam kong may mali, Amara. Ang isang taong tunay na nagmamahal ay hindi nagsisinungaling ng ganoon kadalas. Tinitigan ni Amara ang mga ebidensya sa kanyang harapan. Hindi na lang pala siya. Si Lourdes, sa kanyang tahimik na paraan, ay naging kanyang tagapagbantay. Isang anino sa loob ng mansyon na nakikita ang lahat. Ang pag-iyak ni Amara ay tumigil. Napalitan ito ng isang bagong klase ng determinasyon. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Tulungan niyo po ako, Yaya Lourdes, sabi ni Amara. Ang boses ay hindi na nanginginig. Puno na ito ng bigat at kapangyarihan. Tulungan niyo akong bigyan siya ng leksyon na hinding-hindi niya malilimutan. Hinawakan ni Lourdes ang mga kamay ni Amara. Ang mga kamay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata ay ngayon nagbibigay sa kanya ng lakas. Anak, nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mong gawin. Nag-isip si Amara. Ang kanyang utak na kanina'y puno ng sakit ay ngayon ay gumagana na ng malinaw. Tila isang makina. Kailangan nating magsimula sa pera, sa pananalapi. Iyon ang habol niya. Iyon ang gagamitin nating pain. Nagplano sila sa katahimikan ng gabi. Mga unang hakbang, mga ideya, isang balangkas ng paghihiganti na unti-unting nabubuo. Bago umalis si Amara, may isa pang kinuha si Lourdes mula sa lihim na drawer. Isang bagay na maliit at itim, na kasing laki lang ng dulo ng isang daliri. Isang recording pen. Gamitin mo ito, sabi ni Lourdes. Inilalagay ito sa palad ni Amara. Itago mo sa lugar kung saan hindi niya makikita, sa opisina niya dito sa bahay, sa ilalim ng kanyang lamesa. Tinitigan ni Amara ang maliit na aparato. Isang munting bagay na may kakayahang mag-ipon ng pinakamabibigat na kasalanan. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ito na ang kanilang unang sandata. Bawat salita niya, mariing sabi ni Lourdes, ang mga matay na katitig kay Amara ay magiging ebidensya. Para kay Ramon del Rosario, ang mundo ay isang malaking chessboard at siya ang pinakamagaling na manlalaro. Bawat galaw ay kalkulado, bawat ngiti ay may katumbas na halaga. At si Amara, ang kanyang mahal na asawa, ang reyna sa board, makapangyarihan, ngunit sa kanyang mga kamay, madaling manipulahin. Cheers to us, baby. Itinaas ni Katrina Sandoval ang kanyang baso ng Chardonnay. Ang mga kuko niyang kulay dugo ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng eleganteng bar sa Bonifacio Global City. Ngumiti siya, isang nangiting kasing talas ng bubog. At sa napakatanga mong asawa, natawa si Ramon, isang tawang malutong at puno ng pagmamalaki. Huwag mong sabihin yan. She's not stupid. She's just trusting. Too trusting. Which makes her stupid, git ni Katrina bago inumin ang alak. Kumusta ang anniversary niyo? I hope you gave her a night to remember. Isang gabi na puno ng kasinungalingan. Inalala ni Ramon ang gabing iyon. Ang pag-arte niya bilang perpektong asawa, ang mga matatamis na salita, ang huling halik, napangisi siya. Everything went perfectly. She suspects nothing. Sa katunayan, I think she loves me more than ever. Sumandal si Katrina sa kanyang upuan. Ang mga matay sinusuri si Ramon. Good. Dahil naiinip na ako, Mon. Ang tagal na nating naghihintay.
Kailan ba natin makukuha ang pera? Patience, my love. Ang mga malalaking isda. Hindi minamadali. Sabi ni Ramon, hinahawakan ang kamay ni Katrina sa ibabaw ng lamesa. Malapit na. May nararamdaman akong malapit nang mangyari ang hinihintay natin. Ang totoo, sa mga nagdaang araw, naging mas malambing si Amara. Mas maasikaso. Palagi itong nakangiti. Para kay Ramon, ito ay senyales na ang kanyang pagganap ay epektibo. Akala niya ay lalo itong nahuhulog sa kanya. Hindi alam na ang bawat ngiti at haplos ay bahagi ng isang mas malalim na laro. Umuwi si Ramon sa kanilang mansyon nang gabing iyon na may ngiti sa labi. Ang amoy ng tagumpay ay tila pabangong nakadikit sa kanyang balat. Pagpasok niya sa kanilang malawak na sala, natagpuan niya si Amara na nakaupo sa isang antigong sopa. Seryosong tinitingnan ang mga nagkikinangang pahina ng isang katalog. Lumapit siya. Mga alahas, mga diamante, mga kwintas at pulseras na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Napangiti si Ramon sa kanyang sarili, kay daling basahin ng mga babaeng tulad niya. Puro material na bagay. Pinapagod mo na naman ang magaganda mong mata. Mahal. Malambing niyang sabi, at hinalikan ito sa sentido. Tumingala si Amara. Ang mga mata nito'y nagkaroon ng kakaibang kislap. Isang kislap na inakala ni Ramon ay dahil sa pananabik sa mga alahas. Ramon, mabutit dumating ka na. May iniisip kasi ako. Umupo siya sa tabi nito. Inakbayan ito. Ano yon? Ipinakita ni Amara ang isang pahina na may larawan ng isang kwintas na puno ng diamante. Maganda, di ba? Pero hindi yan. Isinara niya ang katalog at humarap ng buo kay Ramon. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may halong excitement na tila sa isang bata. Mahal, panimula niya. Ang boses ay puno ng pag-asa. I'm thinking of withdrawing a large amount of cash para sa isang investment, isang sorpresang investment para sa future natin. Napatigil ang paghinga ni Ramon. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng malakas. Ito na ang hinihintay niya. Gagaanong kalaki? Pilit niyang pinakalma ang kanyang boses. Tumingin si Amara sa kisame na parang nag-iisip. Isang perpektong pag-arte ng pagiging inosente. Maybe around 100 million pesos? 100 milyon. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa pandinig ni Ramon. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Ang tagumpay ay abot kamay na niya. Kailangan lang niyang manatiling kalmado. Wow, that's a very large amount. Mahal, sabi niya. Pilit na ipinapakitang nag-aalala siya. Sigurado ka ba dyan? Tumango si Amara nang may buong pagtitiwala. Oo naman, it's for us. Para sa pamilyang bubuuin natin. I trust you. Ikaw ang bahala sa lahat, di ba? Niyakap niya si Amara ng mahigpit. Oo naman, mahal. Ako ang bahala sa lahat. Palagi. Nang kumalas sila sa yakap, tumayo si Amara. Ipaghahanda kita ng kape sa study mo. Ngumiti ito at naglakad paalis. Iniwan si Ramon na nakatulala. Lasing sa saya ng paparating na tagumpay. Hindi na siya nagsayang ng oras. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nagtungo sa kanyang pribadong opisina sa loob ng bahay. Isinara niya ang pinto at agad na tinawagan si Katrina. Hello? Sagot ni Katrina. It's happening! Nanginginig sa excitement na sabi ni Ramon. Katrina, it's happening! She took the bait! 100 million! Narinig niya ang pagsinghap ni Katrina sa kabilang linya na sinundan ng isang masayang tili. Oh my God, Mon! Sabi ko na sa'yo Perfect! Kailan? Paano? Hindi pa niya sinabi ang detalye, pero binanggit na niya. The plan is in motion. Habang masaya silang nag-uusap, bumukas ang pinto. Pumasok si Amara. Dala ang isang tasa ng mainit na kape. Nagulat si Ramon at agad na nag-iba ang tono. Yes, Mr. Tan, I'll get back to you. Okay, thank you.
Ibinaba niya ang telepono. Ang puso'y kumakabog. Ngumiti lang si Amara. Inilapag ang kape sa kanyang lamesa. Mukhang busy ka, mahal. Hindi naman. Mga bagay lang sa trabaho. Palusot niya. Lumapit si Amara sa likod niya at minasahe ang kanyang mga balikat. Relax ka lang. Ako nang bahala sa lahat. Habang ginagawa yon ni Amara, ang kanyang isang kamay ay marahang bumaba. Palihim na idinikit ang maliit na recording pen sa ilalim ng makapal na kahoy ng lamesa ni Ramon. Isang galaw na mabilis, tahimik at hindi napapansin. Umalis si Amara sa opisina. Iniwan si Ramon na nag-e-enjoy sa kanyang kape at sa lasa ng pekeng tagumpay. Nang gabing iyon, bago sila matulog, hinalikan ni Ramon ang noo ni Amara habang nakahiga ito. Tiningnan niya ang payapang mukha ng kanyang asawa. Walang kaalam-alam, kawawa. Ngunit kailangan. Sa kanyang isipan, habang nakatitig siya sa babaeng kanyang niloloko, isang malamig na pangako ang kanyang binitiwan. Kaunting panahon na lang, Amara. At lahat ng ito ay magiging akin. Gabi. Ang oras kung kailan ang mga anino ay humahaba at ang mga lihim ay gumagapang palabas sa kanilang pinagtataguan. Para kay Amara, ang gabi ay naging kanyang kakampi. Ito ang oras kung kailan ang mansyon ay tulog. Kung kailan si Ramon ay nasa kalaliman ng kanyang mga panaginip na puno ng kasakiman. At kung kailan si Amara ay gising, nagbabantay at nakikinig. Nakasara ang pinto ng kanyang pribadong silid-aklatan. Walang ilaw na nakabukas maliban sa malamlam na liwanag mula sa screen ng kanyang laptop. Nakasuot ng headphones, ang mundo sa labas ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang katotohanan, ang hubad at brutal na katotohanan. Ikinabit niya ang recording pen. Sa isang click, ang mga bulong ng pader sa opisina ni Ramon ay umaling-aungaw sa kanyang pandinig. She took the bait! 100 million! Ang boses ni Ramon nanginginig sa tuwa. Oh my God, Mon! Sabi ko na sa'yo perfect! Ang boses ni Katrina, matinis at puno ng tagumpay. Napapikit si Amara, ang kanyang mga kamay ay mariing nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa mga sugat na hindi pa naghihilom. Ano na namang isinuot niya kanina? That yellow dress? God, she has no taste. Parang manang. Pangungutya ni Katrina na sinundan ng tawa. Hayaan mo na, sagot ni Ramon. Konting panahon na lang. Ikaw na ang magbibihis sa kanya. Ibibili kita ng lahat ng damit na gusto mo sa buong mundo. Ang dilaw na bestida. Iyon ang isinuot ni Amara noong isang linggo dahil sinabi ni Ramon na iyon ang paborito niyang kulay para sa kanya. Kasinungalingan. Lahat. Hinayaan niyang dumaloy ang usapan. Ang pagtawa nila sa kanyang kabaitan. Ang pagplano nila kung saan sila titira. Ang mga pangarap nilang bubuuin mula sa mga abo ng kanyang nawasak na puso. Hindi na ito sakit. Ito ay gasolinang nagpapaliyab sa kanyang galit. Ang bawat pang-aalipusta, bawat tawa, bawat kasinungalingan ay nagpapatigas sa kanyang determinasyon. Tinanggal niya ang headphones, ang katahimikan ay biglang bumalik. Ngunit sa loob niya, ang ingay ay nakakabingi. Tapos na ang pagluluksa. Oras na para maglaro. Kinabukasan, sa kanilang almusal, si Amara ay ang larawan ng isang payapang may bahay, nakangiti, maasikaso at puno ng pagmamahal. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang general ang nagpaplano ng kanyang opensiba. Mahal, sabi niya habang nilalagyan ng kape ang tasa ni Ramon. Naisip ko lang, baka kailangan na nating i-upgrade ang security system ng buong mansyon. You know, just to be safe. Marami nang nangyayari ngayon. Natigilan si Ramon sa pagsubo. Bakit bigla? May nangyari ba? Ang bahagyang kaba sa kanyang boses ay hindi nakaligtas sa pandinig ni Amara. Nagkibit balikat si Amara, isang galaw na puno ng inosente.
Wala naman. Preventive lang. With our assets, we can never be too careful. Gusto ko lang masigurong protektado tayo. Protektado ka. Ang huling dalawang salita ay binigkas niya ng may diin habang tinititigan ito sa mata. Pilit nang ngumiti si Ramon. Oo naman, you're right. Good idea, mahal. Ngunit sa loob-loob niya, isang maliit na binhi ng pag-aalala ang naitanim. Bakit ngayon pa? Mamayang hapon, pumasok si Amara sa opisina ni Ramon. Dala ang isang manipis na folder. Sorry to disturb you, mahal, sabi niya. May ilang papeles lang mula sa Alcantara Holdings na kailangan ng pirma mo. Routine lang. Tiningnan ni Ramon ang mga dokumento. Karamihan ay mga financial reports at internal memos. Mga bagay na karaniwan niyang pinipirmahan. Ngunit sa gitna ng mga papel ay may isang dokumento na may titulong Authorization for Subsidiary Account Signatory Protocol Update. Mukha itong komplikado at nakakatamad basahin. Ano to? Tanong niya. Yan. Sabi ng mga abogado. Kailangan lang daw i-update yung signatories para sa mga mas maliliit nating kumpanya. Standard procedure daw para mas streamlined ang operations. Paliwanag ni Amara. Ang tono niya ay kaswal na para bang isa lang itong abala. Nag-atubili si Ramon. Gusto niyang basahin ng maigi, ngunit sa paraan ng pagkilos ni Amara, magmumukha siyang paranoid kung gagawin niya iyon. At isa pa, ano naman ang maitatago sa isang maliit na subsidiary account? Ang malaking isda ay ang 100 million. Okay, sabi niya, at mabilis na pinirmahan ang lahat ng papel kasama na ang isang iyon. Nakangiting kinuha ni Amara ang folder. Salamat, mahal. Malaking tulong to. Bago siya umalis, hinalikan niya ito sa pisngi. Isang halik na tila nagpapasalamat, ngunit sa totoo lang ay isang selyo ng kanyang unang maliit na tagumpay. Nang gabing iyon, habang naghahanda sila para sa hapunan, lumapit si Lourdes kay Amara sa sala, kung saan nagbabasa ng dyaryo si Ramon. Senyora, sabi ni Lourdes sa formal na tono, nais ko lang ipaalam na alinsunod sa utos ninyo ang kontrata ng dalawa sa ating hardinero at isa sa mga bagong kasambahay ay hindi na po ni-renew. Bahagi po ito ng ating cost-cutting measures. Nagkunwaring nagulat si Amara. Oh, is that so? Sige Lourdes, ikaw ang mas nakakaalam dyan. Hindi umimik si Ramon, ngunit itinuon niya ang kanyang atensyon sa usapan. Ang mga tauhang yon, sila ang mga madalas niyang nautusan para sa mga maliliit na pabor. Sila ang kanyang mga mata at tainga sa labas ng mansyon. Isang nagkataon lang ba ang lahat ng ito? Ang security upgrade, ang mga papeles, ang pagtanggal sa mga tauhan? Marahil. Ngunit ang sunod-sunod na pangyayari ay nag-iwan ng hindi maipaliwanag na kaba sa dibdib ni Ramon. Para siyang isang daga na nakakaramdam na unti-unting sumisikip ang mga pader sa paligid niya, ngunit hindi niya makita kung sino ang gumagalaw sa mga ito. Kinabukasan, habang nasa biyahe si Ramon, patungo sa isang peking meeting, tumunog ang kanyang telepono. Isang private number. Hello? Ramon Del Rosario speaking. Good afternoon, Mr. Del Rosario. This is Clara from BDO Private Banking. Sabi ng isang professional na boses sa kabilang linya. This is just a confirmation call. We have received Mrs. Amara Alcantara's formal request to liquidate certain assets for a special withdrawal amounting to 100 million pesos. Pinaprocess na po namin. Napatigil ang mundo ni Ramon. Ang lahat ng kaba at pag-aalinlangan ay biglang natabunan ng isang malaking alon ng kasabikan at nerbiyos. Totoo nga, nangyayari na. Yes. Yes, I'm aware of that, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses na nanginginig. Thank you for the information. Ibinaba niya ang tawag. Napahawak siya ng mahigpit sa manibela. Ang kanyang mga palad ay pinagpapawisan. Ang mga pader ay maaaring sumisikip. Ngunit ang daan palabas, ang daan patungo sa 100 milyon, ay abot kamay na niya. Ang laro.
Sa wakas, ay tunay nang nagsimula. Ang mga nagdaang araw ay isang impyerno ng pagkabalisa para kay Ramon. Ang bawat nangiti ni Amara, bawat kilos ni Lourdes, bawat bagong security guard sa gate ng mansyon ay tila isang matang nakatitig sa kanya, nang huhusga, nagbabantay. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa isang manipis na alambre at anumang maling galaw ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagkahulog. "You're being paranoid, Mon," sabi ni Katrina habang mabilis na hinahalo ang asukal sa kanyang kape. Nagkita sila sa isang maliit at hindi gaanong pansining coffee shop sa may Legazpi Village, malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan. "Hindi ako paranoid, Katrina. Nag-iingat lang ako," giit ni Ramon. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin. Bigla niyang in-upgrade ang security. Tinanggal niya ang mga tauhan na mapagkakatiwalaan ko. May pinapirmahan siyang mga papeles na, "Papeles?" Putol ni Katrina, ang mga matay nanlilisik. "At pinirmahan mo nang hindi binabasa ng maigi? Ano ka ba, Ramon? Baguhan. Baka mamaya niyan inilipat na niya ang lahat ng pera sa pangalan ng aso niya." Napatikom ang panga ni Ramon sa insulto. Hindi ganoon si Amara. Masyado siyang simple para sa mga ganoong bagay. At isa pa, malinaw ang usapan. Kukunin niya ang 100 million in cash. At paano kung nagbago ang isip niya? Paano kung nalaman niya? Pagdidiin ni Katrina. Sumandal ito at ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. "Listen to me. Naiinip na ako. Kung hindi ka kikilos, baka ako ang gumawa ng paraan at baka hindi mo magustuhan yon." Ang banta ay malinaw. Para kay Ramon, hindi lang ang pera ang nakataya, kundi pati na rin ang pagtingin ni Katrina sa kanya. Ayaw niyang magmukhang mahina. Ayaw niyang magmukhang duwag. "Ako ang bahala," mariin niyang sabi. "Bigyan mo lang ako ng tamang tiyempo. Isang pagkakataon lang ang kailangan ko." Ang pagkakataong yun ay dumating ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan. Umuwi si Ramon ng gabing iyon na dala ang bigat ng pag-uusap nila ni Katrina. Ngunit ang bumungad sa kanya sa kanilang silid ay isang tanawing nagpabago sa lahat. Nakita niya si Amara na dahan-dahang nag-aayos ng mga damit sa ibabaw ng kama. Hindi ito mga damit na pang-opisina o panggala. Ang mga ito ay simple, karamihan ay puti at kulay krema. Mga bestidang mahahaba at konserbatibo. Sa tabi ng mga damit ay isang maliit na rosaryo at isang prayer book. "Mahal?" tawag niya, puno ng pagtataka. Tumingin si Amara sa kanya. Ang muka ay payapa at may bahid ng isang malalim na debosyon. "Oh, Ramon, nariyan ka na pala. Saan ka pupunta? Bakit ganyan ang mga damit mo?" Lumapit si Amara sa kanya. "Nagdesisyon ako, mahal. Nitong mga nakaraang araw, pakiramdam ko ay kailangan kong mag-isip-isip. Medyo magulo ang lahat." Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Pupunta ako sa isang retreat, sa isang kumbento sa may Tagaytay. Mga 3 araw lang, para manalangin, para sa atin, para sa pamilya natin." Napatulala si Ramon. Isang kumbento, 3 araw. Ito na. Ito na ang gintong oportunidad. Ang perpektong pagkakataon. Walang Amara. Walang nagbabantay. "Wow," sabi niya. Pilit na ikinukubli ang nag-uumapaw na tuwa sa kanyang dibdib. "That's a great idea, mahal. I think you deserve a break." "Salamat sa pag-intindi," sabi ni Amara. "Bukas na ng umaga ang alis ko, pero bago ako umalis, may gusto akong ipakita sa'yo." Hinila siya ni Amara papunta sa kanyang study, ang dating opisina ng ama nito. Sa isang sulok, sa likod ng isang malaking painting, ay may isang bagong pinto. Isang pinto na gawa sa makapal na bakal, isang walk-in vault. Binuksan ito ni Amara gamit ang kanyang thumbprint at isang serye ng mga numero. Sa loob, sa gitna ng mga istante ng mga dokumento,
ay isang malaking itim na maleta. "Nandyan na, mahal," sabi ni Amara. Ang boses ay halos isang bulungo. "Ang 100 million, dito ko muna inilagay para safe." Tinitigan ni Ramon ang maleta. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. "Bago ako umalis bukas," pagpapatuloy ni Amara, "isaset ko ang security para hindi ito basta-basta mabuksan, ngunit isusulat ko ang kombinasyon para sa'yo." Kumuha siya ng isang piraso ng papel at nagsulat ng mga numero. Ibinigay niya ito kay Ramon. "Para safe, mahal. Kung may emergency, kung kailangan mo ng access habang wala ako, ikaw lang ang nakakaalam ng kombinasyon bukod sa akin." Ang mga salitang iyon, "ikaw lang ang nakakaalam," ang ultimong simbolo ng pagtitiwala. Ang huling piraso ng puzzle na kailangan niya. Ang pagdududa ni Katrina, ang sarili niyang kaba, lahat ay naglaho. Pinalitan ito ng isang matinding pakiramdam ng kapangyarihan at tagumpay. Kinabukasan, maaga silang nagising. Nakaayos na ang lahat ng gamit ni Amara. Habang ibinababa ng driver ang kanyang mga bag, nagpaalam sila sa may pangunahing pinto. Naroon din si Lourdes, tahimik na nakatayo sa isang tabi. Ang muka ay hindi mabasa. Niyakap ni Amara si Ramon ng mahigpit, isang yakap na tumagal. "Mag-iingat ka dito, mahal," bulong ni Amara sa kanyang tainga. "Ikaw din. Tawagan mo ako pagdating mo doon," sagot ni Ramon. Ang isip ay nasa maleta na sa loob ng vault. Humiwalay si Amara sa yakap, ngumiti sa huling pagkakataon, at tumalikod. Sumakay siya sa kotse nang hindi na lumingon pa. Pinanood ni Ramon ang pag-alis ng sasakyan hanggang sa maglaho ito sa kanto. Sa sandaling nawala na ito sa kanyang paningin, ang maskara ng isang mapagmahal na asawa ay unti-unting nalusaw mula sa kanyang mukha. Ang nangiti niya ay naging isang mapanuyang ngisi. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng apoy ng kasakiman. Dahan-dahan siyang lumingon papasok ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa direksyon ng study. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Isang numero lang ang kanyang tinawagan. "Hello?" Sagot ng boses ni Katrina. Huminga ng malalim si Ramon. Ang bawat salita ay puno ng tagumpay at kasabikan. "Ngayon na," sabi niya. "Humanda ka na sa Singapore." Bakong, ang sinasabi nilang kumbento sa Tagaytay ay hindi amoy ng mga kandila at lumang kahoy. Ang hangin dito ay amoy ng mamahaling air freshener at bagong alpombra. Hindi ito isang lugar ng panalangin, kundi isang presidential suite sa isa sa pinakamataas na hotel sa Bonifacio Global City. Ito ang command center ni Amara, ang kanyang tore, ang kanyang entablado. Sa halip na banal na kasulatan, ang nasa harap niya ay isang laptop na nagpapakita ng 4 na magkakaibang camera feeds mula sa mansyon ng mga Alcantara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isa, ang maliit at halos hindi mapansing camera na nakatago sa isang libro sa loob ng kanyang study. Malinaw na malinaw ang bawat galaw sa loob ng silid. Nakatayo sa kanyang tabi si Lourdes, hindi bilang isang mayordoma, kundi bilang isang general. Tahimik nitong inilapag ang isang tasa ng mainit na tsaa sa tabi ni Amara. "Kalmado ka, anak," sabi ni Lourdes. Ang boses ay puno ng paghanga sa katatagang ipinapakita ni Amara. "Kailangan, yaya," sagot ni Amara. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Ang isang maling emosyon ay maaaring sumira sa lahat. Ang isip niya ay lumipad pabalik sa gabi bago ang kanyang pag-alis. Ang gabi kung kailan inihanda nila ang pinakamahalagang bahagi ng plano, ang kabayong kahoy ng Troya. Nasa loob sila ng isang maliit at bihirang gamiting silid sa aklatan ng mansyon. Isang silid na puno ng mga lumang libro na si Ramon ay hinding-hindi magkaka-interes na buksan. Sa ibabaw ng isang malaking mesa ay nakabukas ang itim na maleta. Ang parehong maleta na ngayon ay nasa loob ng vault.
Hindi pera ang kanilang inilalagay. Ang kanilang ginagawa ay isang ritual, isang seremonya ng paglilibing sa isang patay na pag-ibig. Unang inilagay ni Amara ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang mga naninilaw na larawan mula sa kanilang unang taon. Mga ngangiting totoo pa, mga matang nangungusap pa ng pag-ibig, hindi ng kasakiman. Isinara niya ang kahon, inilibing niya ang nakaraan. Sumunod, ang unang relong binigay niya kay Ramon para sa kaarawan nito. Isang mamahaling Swiss watch na ngayon ay hindi na gumagana. Isang perpektong simbolo, inilagay niya ito sa tabi ng kahon. Kinuha ni Lourdes ang isang pares ng kupas na tiket ng sine. Ang unang pelikulang pinanood nila bilang magkasintahan, isang romantic comedy. Napangiti ng mapait si Amara. Ang kanilang buhay ay naging isang trahedya. Isa-isa nilang inilagay ang mga labi ng kanilang pagsasama. Ang paboritong libro ni Ramon na binasa niya para dito noong may sakit ito. Ang tuyong bulaklak ng rosas na ibinigay nito sa kanya noong unang anibersaryo. Ang bawat bagay ay isang alaala. Bawat isa ay isang patunay ng pag-ibig na kanyang ibinigay at binaliwala lamang. Nang halos mapuno na ang maleta, may isang huling bagay na inilabas si Amara mula sa kanyang bulsa. Hindi ito alaala. Ito ang kanilang sandata. Isa pang recording pen. Mas bago, mas malakas. Nakuha mo ba? Tanong ni Amara kay Lourdes. Tumango ang matanda. Ayon sa sinabi mo, ang pag-uusap nila sa loob ng kotse ni Katrina kahapon. Sa loob ng maliit na aparatong yon ay ang pinakamatinding lason. Ang huling pag-uusap ni Katrina, hindi kay Ramon, kundi sa tunay nitong kasabwat. Isang pag-uusap na puno ng pagtawa kung saan kinukutya nito ang katangahan po ni Ramon at inilalatag ang plano kung paano sila magkikita ng tunay niyang mahal matapos makuha ang pera. Ang usapan na sisira, hindi lang sa plano ni Ramon, kundi sa buong pagkatao nito. Sigurado ka ba dito, anak? Tanong ni Lourdes. Ito ay malupit. Ang pagtataksil ay malupit, yaya. Sagot ni Amara. Ang boses ay walang emosyon. Ibibigay ko lang sa kanya ang katotohanang nararapat sa kanya. Maingat niyang inilagay ang recording pen sa pinakailalim ng maleta, sa ilalim ng lahat ng alaala. Itinago niya ang katotohanan sa ilalim ng mga kasinungalingan. Isinara nila ang maleta. Ang tunog ng pagsara ng mga kandado ay tila isang hatol. Isang mahinang katok sa pinto ng hotel suite ang gumising kay Amara mula sa kanyang pagbabalik tanaw. Pumasok ang kanyang abogado, si Attorney Romero, isang lalaking nasa edad 50 na may matatalas na mata at seryosong mukha. Ma'am Amara, bati nito. Good morning. Attorney, sagot ni Amara. Is everything ready? Yes, ma'am, sabi ng abogado. Inilapag ang isang manipis na folder sa lamesa. Everything is in place in Singapore. The authorities have been briefed discreetly. Our legal counterparts there are on standby. They are waiting for the package to be opened. Hinihintay na lang nila ang senyalis natin. Tumango si Amara. Thank you, attorney. Please stand by. Pagkaalis ng abogado, muling bumalik ang tingin ni Amara sa laptop. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng bahagyang mas mabilis. Oras na. At tamang-tama. Sa isa sa mga screen, pumukas ang pinto ng kanyang study. Pumasok si Ramon. Pinanood niya ang bawat galaw nito mula sa malamig at walang kinikilingang lente ng kamera. Ang paraan ng paglakad nito ay puno ng pagmamadali at pagkasabik. Ang pagngisi nito habang tinitipa ang kombinasyon sa vault. Ang pagbukas ng mabigat na pinto. At doon, sa gitna ng silid, nag-iisa ay ang itim na maleta. Ang kanyang kabayong kahoy ng Troya. Nakita niya kung paano ito binuhat ni Ramon. May kabigatan, ngunit hindi kasing bigat ng 100 milyong piso. Hindi ito napansin ni Ramon. Masyado na itong bulag sa kanyang kasakiman.
Habang pinapanood niyang naglalakad si Ramon, palabas ng silid, bitbit ang katapusan ng kanilang pagsasama, hindi napigilan ni Amara ang sarili. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang kanang mata. Hindi ito luha ng panghihinayang para kay Ramon. Ito ay luha para sa babaeng minsan siyang naging, ang babaeng nagmahal ng walang pasubali, ang babaeng naniwala sa mga kasinungalingan. Ang luhang yon ay isang paalam sa kanyang kahinaan. Pinunasan niya ito ng mabilis. Sa screen, tuluyan nang nawala si Ramon. Ang naiwan na lang ay isang bukas at walang lamang vault. Huminga ng malalim si Amara at isinara ang kanyang laptop. Ang tunog ng pagsara nito ay pinal. Paalam, Ramon. Ang makina ng mamahaling sports car ay umuungol. Isang sigaw ng kalayaan na sumasabay sa mabangis na pagtibok ng puso ni Ramon. Bawat tapak niya sa silinyador ay isang hakbang palayo sa kanyang nakaraan. Palayo sa pangalan ng mga Alcantara. Palayo sa anino ng pagiging isang hamak na Del Rosario. At higit sa lahat, palayo kay Amara. Walang lingon likod. Sa passenger seat sa tabi niya, naroon ang itim na maleta. Hindi ito basta isang bagahe. Ito ang kanyang banal na kopita, ang kanyang tiket sa paraiso, ang kanyang Diyos. Bawat ilang segundo, sinusulyapan niya ito. Tila ba sinisigurong hindi ito isang panaginip. Ang bigat nito ay isang pangako. Ang katigasan nito ay isang garantiya. 100,000,000 piso. Ang mga ilaw ng syudad ay nagiging mga guhit na lamang ng liwanag sa bilis ng kanyang pagpapatakbo. Ang Maynila, ang syudad na minsay tiningala niya ng may pangarap ay ngayon, tinitingnan niya na lang sa kanyang rearview mirror ng may pagkasuklam. Iiwanan niya ang lahat ng ito. Kinuha niya ang kanyang telepono sa isang kamay, ang isa'y nananatiling matatag sa manibe. Mabilis niyang tinipa ang isang mensahe. Tupo. Katrina, on my way, my love. Our future awaits. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Katrina, ang babaeng nakakita sa kanyang tunay na halaga. Ang babaeng kasama niyang bumuong muli ng kanyang mga pangarap. Sila laban sa buong mundo. Pagdating sa Naya, ipinarada niya ang kotse sa isang long-term parking. Iniwan niya ito ng walang panghihinayang. Isa lamang itong maliit na bagay kumpara sa naghihintay sa kanya. Bit-bit ang maleta. Naglakad siya papasok ng airport na parang isang hari. Ang bawat hakbang ay may bigat, may kumpiyansa. Sa security check, bahagya siyang kinabahan. Paano kung? Ngunit ang kanyang kaba ay agad na napalitan ng paghanga sa sariling galing. Pera, papel, walang metal, walang tutunog. Pinanood niya habang dumadaan ang maleta sa x-ray machine. Tahimik. Walang alarma. Isang malinis na pagdaan. Ngumisi siya sa security personnel na nag-abot pabalik ng kanyang bagahe. Mga tanga. Sa loob ng first class lounge, umorder siya ng pinakamahal na champagne. Habang hinihintay ang kanyang flight, pinanood niya ang mga eroplanong lumilipad at lumalapag. Malapit na. Siya na ang susunod. Nang nasa eroplano na siya, sa kanyang maluwag at komportableng upuan, doon niya lang naramdaman ang lubos na kapayapaan. Tapos na ang laro. Nanalo na siya. Inabutan siya ng flight attendant ng isa pang baso ng champagne. "Thank you," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kapangyarihan. Habang unti-unting umaangat ang eroplano, tiningnan niya ang Maynila mula sa bintana. Ang mga gusali ay paliit ng paliit. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap na parang mga diamanteng ikinalat sa isang itim na tela. Dati, ang mga ilaw na yon ay sumisimbolo sa mga pangarap na hindi niya maabot. Ngayon, ang mga ito ay parang mga hiyas na nasa kanyang paanan. Paalam. Bulong niya, hindi para kay Amara, kundi para sa dating Ramon Del Rosario. Ang Ramon na mahirap, ang Ramon na kailangang magpanggap, ang Ramon na alipin. Patay na ito. Itinaas niya ang kanyang baso sa bintana
Isang tahimik na toast para sa bagong buhay, para sa akin. Sa kalagitnaan ng paglipad, dahil sa pagod at alak, dinalaw siya ng antok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang sariling anurin ng kanyang mga pangarap. Ngunit hindi na ito mga pangarap lamang. Ito na ang kanyang hinaharap. Nakita niya ang kanyang sarili sa isang malaking yate. Ang araw ay humahalik sa kanyang balat. Katabi niya si Katrina, nakasuot ng bikini at mga alahas na kumikinang. Nakita niya ang isang mansyon sa tabi ng dagat. Mas malaki pa sa mansyon ng mga Alcantara. Nakita niya ang mga sports car, mga mamahaling damit, ang respeto at inggit sa mata ng mga tao. Ang kapangyarihan. Ito ang buhay na para sa kanya. Ito ang buhay na kanyang ninakaw. Nagising siya sa malumanay na anunsyo ng piloto. Ladies and gentlemen, we are now beginning our descent into Singapore Changi Airport. Singapore, ang simula ng lahat. Ang paglapag ng eroplano ay makinis. Bawat proseso, mula sa pagbaba hanggang sa immigration, ay perpekto. Walang aberya. Tadhana. Ito ang tadhana. Bit-bit ang kanyang maleta, lumabas siya sa arrival area. Ang malinis at modernong disenyo ng Changi Airport ang sumalubong sa kanya. Langhap niya ang bagong hangin, ang amoy ng ibang bansa, ang amoy ng tagumpay. Huminga siya ng malalim, isang hininga ng kalayaan. Sa wakas, malaya na siya. Hindi niya namamalayan. Sa gitna ng maraming taong sumasalubong at naghahatid, may mga aninong tahimik na nakamasid. Mga matang hindi kumukurap, mga galaw na kalkulado. Mula sa malayo, ang bawat hakbang niya ay sinusundan. Ang kanyang paglipad, patungo sa impyerno, ay ligtas na nakalapag. Ang taxi ay marangyang dumausdos sa makinis na daan patungo sa Marina Bay Sands. Para kay Ramon, ang 3 tore ng iconic na hotel ay hindi lang basta isang gusali. Ito ay isang monumento, isang simbolo ng kayamanan at kapangyarihan na malapit na niyang angkinin. Ito ang kanilang palasyo. Presidential suite, please. Under the name Sandoval. Sabi niya sa bellboy na magalang na kinuha ang kanyang maleta. Bawat hakbang niya sa grand lobby na puno ng mga nagkikinangang chandelier at amoy ng pera ay nagpapatibay sa kanyang nararamdaman. Dito siya nababagay, hindi sa luma at konserbatibong mansyon ng mga Alcantara, kundi dito, sa sentro ng modernong mundo. Pag-akyat sa kanilang suite, ang kanyang paghanga ay lalong lumaki. Ang pinto ay bumukas sa isang sala na mas malaki pa sa kalahati ng unang palapag ng bahay nila ni Amara. May sarili itong grand piano sa isang sulok at floor-to-ceiling bumubaling na mga bintana na nagpapakita ng nakakasilaw na tanawin ng buong Singapore skyline. Katrina, tawag niya, ang boses ay puno ng pananabik. Baby, I'm here. Katahimikan, walang sumasagot. Lumakad siya papasok, nilibot ang tingin. Walang Katrina. Ang suite ay malinis, perpekto, at walang tao. Marahil ay nasa labas lang ito. Bumibili ng champagne para sa kanilang selebrasyon. Inilapag ng bellboy ang itim na maleta sa gitna ng mamahaling alpombra. Matapos itong abutan ng tip na mas malaki pa sa isang linggong sahod ng hardinero sa mansyon, umalis na ito. Iniwan si Ramon na nag-iisa sa kanyang bagong kaharian. Lumapit siya sa bintana at tinitigan ang syudad sa ibaba. Ang mga maliliit na sasakyan, ang mga ilaw. Pakiramdam niya ay isa siyang Diyos na nakatingin mula sa kanyang Olympus. Ang lahat ng pagod, lahat ng pagpapanggap, lahat ng panganib, ito ang katumbas, sulit ang lahat. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Katrina. From Katrina. Sorry baby, flight delayed. Stuck in traffic from the airport. But don't wait for me. Open your surprise first. I want to see your face when I get there. I love you.
Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Ramon. Kahit kailan ay napakadramatiko ni Katrina. Pero gusto niya iyon. Gusto niya ang excitement. Humarap siya sa maleta. Ito na, ang sandali ng katotohanan. Ang pagbubukas ng kaban ng yaman. Lumuhod siya sa harap nito. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib na tila isang tambol na nagbabadya ng isang malaking kaganapan. Ang kanyang mga daliri na bahagyang nanginginig sa pinaghalong kaba at pananabik ay marahang hinaplos ang malamig na metal ng mga kandado. Ang kombinasyon, ang mga numerong ibinigay sa kanya ni Amara. Napangisi siya, ang mga numerong magpapalaya sa kanya. 1, 2, 3, 4 na numero. Ang bawat pagpihit ay isang matamis na tunog sa kanyang pandinig. Click! Ang huling kandado ay bumukas. Huminga siya ng malalim. Nilalasap ang huling segundo ng kanyang lumang buhay. Pagbukas niya ng maletang ito, isa na siyang bagong tao. Isang bilyonaryo. Isang hari. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip ng maleta. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Handa nang masilayan ang mga bundle ng tig-1,000 piso na nakaayos ng perpekto. Ang kanyang hinaharap. Ngunit hindi iyon ang kanyang nakita. Sa unang segundo, ang kanyang utak ay hindi maiproseso ang nasa harap niya. Walang mga bundle ng pera, walang kulay asul. Ang nakalatag sa loob ng maleta ay mga bagay, mga luma at walang kwentang bagay. Nangunguna sa lahat ay isang maliit na kahon. Sa ibabaw nito ay isang luma at naninilaw na larawan nila ni Amara. Kuha noong kanilang honeymoon. Nakangiti sila pareho. Mga ngiting na ngayon ay tila isang pangungutya. Ano to? Bulong niya sa sarili. Isang biro? Ang kanyang pagkasabi kay unti-unting napalitan ng pagkalito. Marahil ay isang pagsubok lang ito mula kay Katrina. Isang laro. Hinawi niya ang kahon. Sa ilalim nito, ang iba pang mga gamit. Isang kupas na tiket ng sine. Isang tuyong rosas. Isang relong sira. Hindi maaari. Ang pagkalito ay naging pagkataranta. Gamit ang 2 kamay, sinimulan niyang halungkatin ang laman ng maleta. Inihagis niya ang mga larawan, itinapon niya ang relo, na lumikha ng malakas na kalabog sa sahig na gawa sa kahoy. Winasak niya ang mga alaala, hinahanap ang perang dapat ay naroon, ngunit wala. Hanggang sa pinakailalim ng maleta, wala siyang nakitang kahit 1 sentimo. Ang laman nito ay mga basura lamang ng nakaraan. Mga simbolo ng pag-ibig na kanyang tinapakan, ngayon ay parang basurang itinapon pabalik sa kanya. Hindi! Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak at tahimik na silid. Sinuntok niya ang maleta. Muli at muli. Nasaan ang pera? Nasaan? Halos mabaliw siya sa paghahanap, ngunit wala talaga. Napaupo siya sa sahig, napasabunot sa sariling buhok. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito biro, hindi ito laro. Ito ay isang bitag. Ang text message ni Katrina. Open your surprise first. Ang pagkawala nito. Ang lahat ng kakaibang kilos ni Amara. Ang security. Ang mga papeles, lahat ay nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan na parang isang bangungot. Niloko siya. Habang nakatitig siya sa kawalan, sa nagkalat na mga labi ng kanyang kabiguan, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa pinakailalim ng walang laman na maleta, may isang maliit at itim na bagay na nakadikit sa tela. Isang recording pen. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ito. Ano na naman ito? Anong klaseng laro ito, Amara? Desperado para sa kahit anong kasagutan, para sa kahit anong paliwanag, pinindot niya ang maliit na play button. Isang mahinang hiss ang unang lumabas, na sinundan ng isang boses na pamilyar sa kanya. She took the bait! 100 million! Ang boses na yon. Konting panahon na lang, ikaw na ang magbibihis sa kanya. Ibibili kita ng lahat ng damit na gusto mo sa buong mundo.
Ang puso ni Ramon ay tila tumigil sa pagtibok. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha at takot. Ang unang boses na kanyang narinig mula sa kahon ni Pandora ay ang sarili niyang boses po. Ang sariling boses ni Ramon ang unang pumaslang sa kanya. Bawat salita na lumalabas sa maliit na speaker ay isang multo mula sa nakaraan na bumabalik upang singilin siya. Ang kanyang pagtawa, ang kanyang kayabangan, ang kanyang mga kasinungalingan. Hayaan mo na, sabi ng boses ni Ramon sa recording, ang boses na puno ng pagwawalang bahala. Konting panahon na lang, ikaw na ang magbibihis sa kanya. Ibibili kita ng lahat ng damit na gusto mo sa buong mundo. Ang boses naman ni Katrina ang sumunod, malandi at puno ng lason. Promise? Ayoko na talagang makita ang mga manang niyang damit. It gives me a headache. Nakatulala si Ramon sa recording pen na nasa kanyang palad. Hindi. Ito ay isang masamang panaginip, isang guni-guni. Ngunit ang tunog ay masyadong malinaw, masyadong totoo. Patuloy na umagos ang kanilang mga pag-uusap, ang kanilang mga plano, ang kanilang pangungutya kay Amara. Ang bawat pangungusap ay isang martilyo na dumudurog sa natitirang pag-asa sa kanyang dibdib. Narinig niya ang kanyang sarili na nagsasabing, "She trusts me completely." Kahit anong sabihin ko, naniniwala siya. Ganoon siya, ka-in love. At pagkatapos, ang tawa nilang dalawa, isang tawang demonyo. Napahawak si Ramon sa kanyang ulo. Tama na, tama na, bulong niya. Ngunit hindi tumigil ang recording. Ito ay patuloy, walang awa. Inilalantad ang bawat hibla ng kanyang pagtataksil at nang akala niya ay wala nang masasakit pa, biglang nagbago ang tunog sa recording. Isang bahagyang paghinto na sinundan ng tunog ng isang kotseng umaandar at ibang himig ng musika sa background at isang boses. Ang boses ni Katrina, ngunit hindi si Ramon ang kausap nito. "Hello, mahal?" Sabi ni Katrina sa isang boses na mas malambing, mas totoo. "Yes, it's done. Nabook ko na ang suite sa Marina Bay Sands gamit ang credit card ng tanga." Napatigil sa paghinga si Ramon. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Isang boses ng lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Isang boses na may halong pagtawa. "Magaling. Mahal. Talagang napaniwala mo siya. So, ano ang plano kay Mon?" Ang tanong na yon ay sinundan ng isang halakhak mula kay Katrina. Isang halakhak na walang anumang bahid ng pagmamahal na ipinapakita niya kay Ramon. Ito ay malamig. Ito ay mapanukso. Ito ay nakamamatay. "Simon!" sagot ni Katrina at ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Ramon. Isang tanga lang yon. Isang hagdanan. Ginawa niya lahat ng mahirap na trabaho. Kapag nakuha ko na ang pera sa kanya, hindi na niya ako makikita. Tayo na ang magkikita. Mahal. Sa Maldives. Just like we planned. Hindi. Hindi. Hindi maaari. Paano kung habulin ka niya? Tanong ng lalaki sa recording. Hahabulin? Muling humalakhak si Katrina. Maniniwala ka ba? Inakala niyang mahal ko siya. Ang isang basurahan na tulad niya? Never. He was just a tool. Isang kasangkapan para makuha ang pera ng matandang asawa niya. At ngayon, tapos na ang papel niya. Tapos na ang papel niya. Ang mga huling salitang iyon ay tila isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Ang recording pen ay nalaglag mula sa nanginginig at manhid na kamay ni Ramon. Tumama ito sa makapal na alpombra at ang boses ni Katrina ay tuluyang nawala. Ibinabalik ang suite sa isang nakakabinging katahimikan. Ngunit para kay Ramon, ang ingay sa loob ng kanyang ulo ay mas malakas pa sa anumang sigaw. 2 beses na pagtataksil. Niloko siya ni Amara. Isang babaeng akala niya ay mahina. Isang tupa na madaling katayin. Ngunit ito pala ay isang lobo na nag-aabang sa dilim. Isang henyo
sa likod ng isang perpektong bitag, at si Katrina, ang babaeng pinag-alayan niya ng lahat, ang babaeng dahilan ng kanyang mga kasalanan, ang babaeng akala niya ay kanyang reyna. Isa lang din pala siyang manloloko, mas masahol pa sa kanya. Ginamit lang siya, isang tanga, isang basurahan, isang halimaw na sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Ramon. Hindi ito sigaw ng galit, kundi sigaw ng isang kaluluwang pinupunit at dinudurog, isang sigaw ng lubos na pagkawasak. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kabaliwan. Kinuha niya ang pinakamalapit na bagay, isang mamahaling florera, at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw, ngunit hindi nito matabunan ng sakit. Mga sinungaling, sigaw niya sa kawalan. Mga manloloko. Napatingin siya sa isang malaking salamin sa dingding at nakita ang kanyang sariling refleksyon. Ang lalaking nakatingin pabalik ay hindi isang hari, hindi isang Diyos. Ang nakita niya ay isang kahabag-habag na nilalang. Isang lalaking may basang mga mata, gulagulanit na anyo, at mukha ng isang talunan. Nakita niya ang tanga. Bang! Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong silid. Ang pinto ng suite ay sapilitang bumukas. Mabilis na pumasok ang isang grupo ng mga unipormadong lalaki, armado, at may nakasulat na Singapore Police Force sa kanilang mga likod. "Police! Don't move! Hands where I can see them!" Sigaw ng pinuno ng mga ito. Ang boses ay matigas at walang anumang emosyon. Natigilan si Ramon. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng yelo ng takot. Sa likod ng mga pulis ay pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana, may dalang briefcase. "Ramon del Rosario?" Tanong ng lalaki sa formal na tono. "I am the legal representative of Mrs. Amara Alcantara. You are being charged with qualified theft, conspiracy to commit fraud, and falsification of commercial documents." Sa kanyang hotel suite sa Maynila, tahimik na nakaupo si Amara. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga kamay ay matatag na nakahawak sa isang tasa ng mainit na chamomile tea. Sa harap niya, sa screen ng kanyang laptop, malinaw niyang pinapanood ang lahat. Sa pamamagitan ng isang private live video stream, nakita niya ang pagwawala ni Ramon. Narinig niya ang kanyang sigaw ng pagkawasak. At ngayon, pinapanood niya ang pagpasok ng mga pulis. Ang lahat ay naaayon sa plano. Sa tabi niya, si Lourdes ay tahimik na nakatayo. Ang mga mata ay nakatuon din sa screen. Isang luha ng katarungan ang marahang dumaloy sa pisngi ng matanda. Pinanood nila habang pinoposasan si Ramon. Ang lalaking minsang naging hari ng kanyang mundo ay ngayon isang kriminal na nakayuko, talunan at wasak. Paulit-ulit nitong binubulong ang mga pangalan. Amara, Katrina, Amara. Isang litanya ng dalawang babaeng sabay na dumurog sa kanya. Walang-walang ngiti sa labi ni Amara, walang saya ng paghihiganti. Ang tanging naroon ay isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Isang pagtatapos. Nang ilabas na ng mga pulis si Ramon mula sa silid, dahan-dahang isinara ni Amara ang kanyang laptop. Ang screen ay naging itim. Ang teatro ay tapos na. Isang security personnel na nakatayo malapit sa pinto ang lumapit sa kanya nang may paggalang. "Ma'am, ano po ang susunod na gagawin?" Huminga ng malalim si Amara. Inilapag niya ang kanyang tasa ng tsa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Malaya na siya. Tumingin siya kay Lourdes at pagkatapos ay sa kanyang tauhan. Isang maliit, ngunit matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Uwi na tayo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalong nagpayanig sa mundo ng mga Alcantara ay unti-unti nang humupa. Naging mga bulong na lang sa mga social gatherings at kalaunan ay naging isang lumang balita na natabunan na ng mga bagong intriga. Ang pangalang Ramon del Rosario ay naging isang babala.
Isang kwento ng kasakiman at pagbagsak. Napatunayang nagkasala sa lahat ng akusasyon, hinatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo sa isang maximum security prison sa Singapore. Ang kanyang mga pangarap na yate at mansyon ay naging isang maliit at malamig na selda. Si Katrina Sandoval naman, matapos malaman ang nangyari, ay nagtangkang tumakas, ngunit mabilis na nahuli ng mga awtoridad sa tulong na rin ng mga impormasyong ibinigay ng panig ni Amara. Humarap siya sa sarili niyang mga kaso ng conspiracy at estafa. Ang kanyang kagandahan ay unti-unting nalanta sa likod ng rehas. Ngunit ang kwento ni Amara Alcantara ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Doon pa lamang ito nagsimula. Sa loob ng malaking boardroom ng Alcantara Holdings, ang hangin ay seryoso at puno ng tensyon. Sa dulo ng mahabang mesa, sa silyang dating inuupuan ng kanyang ama, ay nakaupo si Amara. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang kanyang suot ay isang eleganteng power suit. At ang kanyang mga mata, ang mga matang minsay puno ng luha, ay ngayon ay matalas, matatag, at puno ng awtoridad. The proposal from the foreign investors is promising, but their terms on operational control are unacceptable. Mariin niyang sabi, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Alcantara Holdings will remain under Filipino leadership. We do not sell our legacy. We enhance it, find a better deal, or we build it ourselves. Meeting adjourned. Isa-isang nagsitayuan ang mga board members, mga dating nagdududang tingin, ay napalitan ng respeto at paghanga. Sa loob lamang ng 6 na buwan, hindi lang niya iniligtas ang kumpanya mula sa kahiyan, kundi itinaas pa niya ito sa panibagong antas. Ang babaeng akala ng lahat ay isa lamang palamuti ay naging isang tunay na reyna. Nang hapong iyon, matapos ang magulong araw sa opisina, nagtungo si Amara sa sementeryo. Dala ang isang palumpon ng puting mga bulaklak. Tahimik siyang naglakad patungo sa puntod ng kanyang mga magulang. Lumuhod siya at maingat na inilapag ang mga bulaklak sa pagitan ng mga pangalan ng kanyang ama at ina. Hinaplos niya ang malamig na marmol. "Hi, Mama." "Papa," mahina niyang sabi. "It's been a while. Marami pong nangyari. I hope you're proud of me." Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo at walang pait. "I'm protecting our home. I'm protecting your legacy. I'm okay now. I'm finally okay." Nanatili siya roon ng ilang sandali. Hinahayaan ang sinag ng papalubog na araw na yakapin siya. Isang hangin ang umihip, tila isang haplos mula sa nakaraan. Sa wakas, naramdaman niyang malaya na siya hindi lang mula kay Ramon, kundi mula na rin sa mga multo ng kanyang kahinaan. Pag-uwi niya sa mansyon, ang dilim ay nagsisimula nang bumalot sa paligid. Ang mansyon, na minsay naging isang bilangguan ng kasinungalingan, ay ngayon ay isa ng tahanan ng kapayapaan. Pumunta siya sa kanyang paboritong lugar, ang malawak na balkonahe na nakatanaw sa perpektong inalagaang hardin. Ang amoy ng mga bulaklak ng dama, de noche, ay nagsisimula ng kumalat sa hangin. Lumapit si Lourdes, dala ang isang tasa ng kanyang paboritong tsaa. Hindi na ito naka-uniforme, kundi nakasuot ng isang simpleng bestida. Hindi na siya mayordoma, kundi isang kasama, isang pamilya. "Maganda ang gabi, anak," sabi ni Lourdes habang iniaabot ang tasa kay Amara. "Salamat, Yaya," sagot ni Amara. Tinanggap ang mainit na inumin. Tumayo sila roon nang magkatabi. Pinapanood ang paglabas ng mga unang bituin sa langit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat, kundi puno ng pag-unawa at pagmamahal. "Naging reyna ka na, anak," mahinang sabi ni Lourdes. Inuulit ang mga salitang minsan na niyang sinabi. Ngunit ngayon ay may mas malalim na kahulugan. Ngumiti si Amara at umiling ng bahagya. Tumingin siya sa malawak na hardin.
sa mga ilaw ng kanilang tahanan. "Hindi po, Yaya," sabi niya. Ang kanyang boses ay payapa at puno ng natuklasang karunungan. "I just became myself." Tumingala siya sa langit. Ang kanyang kayamanan ay hindi ang pera sa bangko o ang mga kumpanyang kanyang pinapatakbo. Ang tunay niyang yaman ay ang lakas na kanyang natagpuan sa gitna ng sakit, ang dignidad na kanyang ipinaglaban, at ang kapayapaang ngayon ay nasa kanyang puso. Uminom siya mula sa kanyang tasa, nilalasap ang init. Ang araw ay tuluyan ng lumubog at sa pagpasok ng gabi, alam ni Amara, nang may buong katiyakan na handa na siyang harapin ang lahat ng bagong umaga na darating. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ipinakita ng naging desisyon ni Amara na ang hustisya ay dumarating kapag pinili nating igalang ang sarili. Ang kasakiman at panlilinlang na inalagaan ni Ramon ay bumalik sa kanya, hindi sa anyo ng galit, kundi ng katotohanang siya mismo ang naghukay ng sariling hukay. Samantala, si Amara ay nagising mula sa sakit, ginawang lakas ang sugat, at pinrotektahan ang pamana ng pamilya ng may talino at dignidad. Dito natin natutunan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang paghihiganti, kundi ang kakayahang tumindig, magtakda ng hangganan, at piliin ang sarili. Ang masama ay may kapalit. Ang mabuti, kapag sinamahan ng tapang at integridad, ay ginagantimpalaan ng kapayapaan. Ngayon, gusto naming marinig ang inyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Amara, pipiliin niyo ba ang tahimik na pag-alis o ang matalinong pagharap para ipagtanggol ang karapatan? May karanasan ba kayo na nagturo sa inyo ng halaga ng respeto sa sarili? Kumusta kayo ngayon? May pinagdaraanan ba kayong mabigat? O may aral na nais ibahagi? Salamat sa patuloy ninyong pagtitiwala. Nandito kami, handang makinig at maglakad kasama ninyo sa bawat kwento.